Minda. Oh. May problema ka ba, Guido? Wala. Napansin ko mula pa kaninang sinunduman ko sa pabrika, parang matamlay ka. At natitigilan. May iniisip lang ako. Hanggang ngayon ba, pinoproblema mo pa rin ang kulang pa nating naipon para sa kasal natin sa susunod na taon? Hindi. Magagawa naman natin yun ng paraan eh. Pero, teka. Ha? May natira ka bang tubig sa bag mo? Meron. Bakit? Oh, ito. Akin na. Bakit nilabas mo lahat ng ininom mo? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Minda. Ha? Nakaramdam ako ng uhaw. Uhaw na uhaw, pero parang ayaw tanggapin ang sigmura akong tubig. Ay, teka. Teka lang. Ngayon ko lang napansin. Bakit maitim ang mga labi mo? Father Tano, maraming salamat na tiyempohan ko po kayo rito sa inyong parokya. Katatapos ko lang mag-misa, Nelly. May problema ka ba? Si Guido po ang may problema, Father. Oo? Yung anak mong naging sakristan ko nung binatili pa namin siya. Siya nga po. Balita ko yung malapit na sa ikasal. Sa susunod na taon po. Anong problema niya? Father, naniniwala po ba kayo sa demonyo? Demonyo? Ano po, Tita Nelly? Nagpakita't lumapit kay Guido ang isang demonyo? Oo, Minda. Kamakalawa ng gabi. Ay, wala naman pong nababanggit sa akin ng anak niyo. Siguro ayaw lamang niya mabahala ka. Pero nagpakita kay Guido ang kampo ng dilim. At binugahan siya ng itim na usok sa bibig. Kaya po siguro naging maitim ang mga labi niya. Minda, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nagpunta ako kahapon sa simbahan. Lumapit ako kay Father Tano para matulungan niya si Guido. Paano po? Paano po matutulungan si Guido ng isang pare? Ano sabi ni Father Tano? Huwag kayong mabahala ng anak mo, Nelly. Gagawin kong lahat para matulungan si Guido. Ipagdarasal kong anak mo para walang masamang mangyari sa kanya kahit nabugahan siya ng itim na usok sa bibig ng isang demonyo. Naniniwala ako talaga ipinagdarasal ni Father Tano si Guido. Pero wala kayong masamang maging epekto sa anak ko ang itim na usok na ibinugas sa kanya ng demonyo. Ayun. Ay, kumakalis ko sa labas sa kwarto ko. Ay, unti-unti nagbubukas sa bintana. Nelly. Demonyo! Ako nga. Sinabi ko na sa'yo, Nelly. Magkikita pa tayo. Lumayo ka sa akin, demonyo! Huwag mong iharap sa akin yan. Nasisilaw ako. Kapag hindi mo ako nilayuan, demonyo, ididikit ko sa katawan mo rosaryong ito na may palawit na cross. Mabalikan kita, Nelly. Huwag ka na magpapakita pa sa akin! Mabalikan kita! Hello? Lola Rosa, si Minda po ito. Anak ng pinsan yung si Pilar. Ay, ang apo ko pala sa pinsan. Hiningi ko po kay Ina yung cellphone number nyo, kaya natawagan ko kayo. Oy, mukhang napaka-importante ng tinawag mo sa akin, ha? Oo, gabi na napatawag ka pa. Pasensya na po kayo kung nakaabala ako sa inyo, ha? Ay, walang problema. Hindi ka naman nakakaabala. Ang gaya kong arbolaria,
Madalas malalim ng gabi bago magpahinga. Balita ko nga po, mahusay daw kayong arbolaria, kaya kinonta ko kayo. Kasi kailangan ko po ang tulong nyo eh. Naku, kahit anong problema mo, tutulungan kita, Minda. Wag lang pera. Lola, hindi po biro ang ihihingi ko ng tulong sa inyo. Piniperwisyo kasi ang boyfriend ko ng isang demonyo. Ay, paano pinirwisyo ng kampo ng dilim ang iyong nobyo? Binugahan po sa bibig ng itim na usok, kaya umitim po ang kanyang mga labi. Ganon? Ay, huwag ka mag-alala. Tutulungan ko nobyo mo. Salamat po. Salamat, Lola. Isama mo sa akin para Para ano po, Lola? malaman ko kung nananalay tayo sa mga ugat ng nobyo mo ang kapangyarihan ng isang demonyo. Lola, ano pong laman ng botelyang yan? Tubig, Minda. Ordinaryong tubig po? Hindi. Ito'y galing sa bukal. Sa loob ng isang kuweba doon sa bundok ng Makiling. Bundok ng Makiling po? Oo, gito. Sa bundok na sinasabi kong engkantado na katatagpuan ng ilang agimat. May taglay na agimat ang tubig na botelyang yan, Lola? Meron. Kaya nga, nagagamit ko ito sa panggagamot. Walang epekto ito sa taong walang karamdaman. Ngunit ito'y nagdudulot ng iba yung hapdi sa katawan ng taong nalulukuban ng kapangyarihan ng Diablo o masamang espiritu. Lola Rosa? Ikaw ba'y nakahanda na gido? Opo. Sandali Papatakan ko na ng tubig ang iyong braso. Kido, okay ka lang? Para akong napatakan ng asido, Minda. Ang sakit! Ay! Napakakirot! Lola Rosa, bakit po kayo napailim? Nahawa ako doon sa nobyo mo, Minda. Dahil nasunog po ang braso niyang napatakan ng tubig. Nasunog yung kanyang braso dahil yun ay palatandaan na nananalay tayo sa kanyang mga ugat yung dugo ng demonyo. Diyos ko. Alat na sa buong katawan niya ang dugo ng isang kampo ng dilim. Lola, base po sa mga napanood ko sa pelikula, namamatay yung mga taong ginamitan ng kapangyarihan ng demonyo. Oo, totoo yun. Mamamatay po ba si Kido? Ayun sa nobyo mo, hindi siya nakakilos nung sa isang gaban ng demonyo. Binugahan lamang siya ng itim na usok o ibig sabihin nun, walang intensyon ng kampo ng dilim na siya'y patayin. Bakit po kaya? Sinalinan lamang siya ng kapangyarihan ng demonyo. Bakit ganon, Lola? Bakit ginawa kay Kido yun ng demonyo? Ay yan ang isang malaking palaisipan. Bakit hindi niyo po sinabi yan sa nobyo ko bago siya nakaalis? Wala naman ako may tutulong para matanggal ang kanyang dugong demonyo. Kaya nga, pinalam ko sa iyo ang totoo. Bago kita ihatid ng aking motorsiklo. Paano po yun, Lola? Magiging demonyo na lang po ba si Gido habang buhay? Crucifijo? Oo, Nelly. Naparito ako sa inyo para magdala ng krusipiho. Salamat po, Father. Naniniwala akong mabisang pangontra ito sa mga kampo ng dilim at sa mga masasamang tao. Kung mayroon po pala po nito nung maring hindi po ako napaliwara. Nelly. Alam niyo nangyari sa akin, Father Tano, na inilihim ko sa anak ko si Guido, na ikumpisal ko na po sa inyo nung dalaga pa ako.
Pinagsamantalan ako ng hindi ko nakilalang lalaki na naging dahilan para ako magbuntis at magkaanak. Mabait ang naging anak mo. Yun po ang pinagpapasalamat ko. Hindi nagaya si Guido sa masamang ugali ng kanyang tunay na ama. Pero sino kaya? Sino kaya ang ama ng iyong anak? Kung luluubin ng Panginoon, malalantad rin kung sinong ama ng anak mo nila. Aba, bakit may nakaharang na kahoy sa kalye? Wala ito kaninang dumaan ako rito. Kailangan tanggalin ko ang kahoy para makauwi ako. Hangal na pare! Ano? Isang demonyo? Halika, hangal na pare! Bitiwan mo ko, demonyo! Kahit anong piglas ang gawin mo, hindi ka makakahulagpos sa mga kamay ko. Bitiwan mo ko, demonyo! Matitikman mo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Pipigayin ko ang leeg mo. Dudurugin ko ang lalamunan mo. Papatayin kita. Demonyo! Ito, mabuti dumating ka. Tulungan mo ko. Guido, Bitiwan mo si Father Tano! Kampo ng dilim! masusunod, Guido. Ayan, gaya ng gusto mo, binitiwan ko na ang hangal na pare. Guido, tumakas na tayo. Hindi ako natatakot sa demonyong yan, Father. Lalaban ako sa kanya. Pero, Hindi tayo dapat maglaban, Guido. Dahil mag-ama tayo. ha? Anong sinabi mo, demonyo? Anak kita. Ako ang iyong ama. Ang demonyo, biglang naglaho. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya, Father Tano. Guido, Demonyo! Lumitaw ka! Sabihin mong hindi totoo ang sinabi mo! Hindi totoo na ikaw ang ama ko! Lumitaw ka, demonyo! Demonyo! Inay, magsabi ka ng totoo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, Guido. Sinong aking ama? Sinabi ko na sa iyo, sanggol ka pa lang nang mamatay ang tatay mo. Hindi totoo yan! Itiwan mo ang braso ko. Totoo sinabi ko sa iyo. Hindi kayo makatingin sa mga mata ko ng diretsyo. Nangangalugang nagsisinungaling kayo. Anak, Nakikiusap ako, inay. Sino ang tunay kong ama? Sino? Sino? hindi ko kilala. Inay, Yan ang totoo, anak. Hindi ko nakilala ang nagsamantala sa akin nung ako'y dalaga pa. ang demonyo. Hindi demonyo ang nagsamantala sa akin. Sinabi niyang siya ang aking ama. Hindi totoo yun. Pakiramdam ko, inay. Nananalaytay sa aking mga ugat ang tugo ng isang demonyo. Hindi totoo yan. Eto. Etong krusipiho, anak. Huwag niyo ilapit sa akin yan, ay. Bakit? Parang napapasok ka sa krusipiho. Ilayo niyo sa akin yan. Ay, sabi ni Father Tano, ito ang makatutulong sa iyo. Hawakan mo. Huwag niyong idikit sa kamay ko ang kusipiho. Hawakan mo. Napapaso ako, nay! Napapaso ako! Ano ka mo, Guido? Nasisilaw at napapaso ka sa krusipiho? Oo, Minda. Kaya nakipagkita ako sa iyo dito sa Borol ngayong gabi. Guido, Ito na huli natin pagkikita. Lalayo na ako sa iyo. Maglayo na tayo. hindi. Hindi, Guido. Hindi dapat mangyari ito. Nagmamahalan tayo. Maglimutan na tayo. Hindi ako papayag. Isa na akong kampo ng dilim. Kahit ano ka pa.
Hindi nagbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi kita lalayuan. Walang magbabago sa atin. Sa kakaplano natin. Ayokong malagay sa panganib ang buhay mo dahil sa akin. May awa ang Diyos. Mawawala rin ang dugong kampo ng dilim sa pagkatao mo. Oh, may gumalaw sa likod ng puno. Baka may ibang tao rito. Dito ka lang, Binta. Ido! Saan ka pupunta? Aalamin ko kung sinong nasa likod ng puno. Baka narito ang demonyo. Binta! Guido, bakit? Walang ibang tao o demonyo sa likod ng puno. Halika na. Umalis na tayo rito. Ihatid mo na ako sa amin. Halika na. Oh. Maganda. Kakaiba ang kagandahan ng babaeng kasama ni Guido. Minda pala ang kanyang pangalan. Susundan ko sila. Aalamin ko kung saan nakatira ang babae yon. Oh, si Minda. Naaakit ako sa kanya. Minda. Tama ang hinala ko. Demonyo! Demonyo ang gumalaw at nagkukubli rito sa likod ng puno. Sa aming bahay. Hinintay ko lang na maihatid ka ni Guido at makaalis siya bago ako nagpakita sa'yo. Huwag ka lalapit sa akin. Hindi mo mapipigil anuman ang gusto kong gawin sa'yo. Huwag ka lalapit. Lala! Oh. Salamat sa Diyos. Lala Rosa, salamat po dumating kayo. May maring hindi ko marito. Matapos mo akong tawagan, di ba? Lola. At ipaalam mo sa akin, ang inala mo, may demonyong nagtatago sa harap ng bahay niyo. Lola, sakto lang po ang dating nyo. Palapit sa akin ang demonyo. Ay, kampo ng dilim! Lumayo ka sa apo ko! Matandang babae. Walang sino bang tao ang maaaring magdikta sa akin. Ay, kapag hindi ka lumayo, itong medalyon na to, bahala sa iyo. Lola. Wala kang magagawa laban sa akin, matandang babae. Susunggaban ko ang leeg mo. Dudurugin ko ang lalamunan mo. Papatayin kita. Ay, bago mo ako maatake, ihahagis ko sa iyo ang engkantadong medalyon! Guido, malalim na ang gabi. Bakit hindi ka pa matulog? Hindi ako dalawin ng antok na eh. Hindi po mabura sa isip ko mga kakatwang nangyayari sa akin. Huwag mong guluhin ang isip mo. Mula nang bugahan ako ng maitim na usok ng demonyo, nakaramdam na ako ng pagnanasang mamerwisyo ng mga tao. Guido, Bakit nangyari sa akin ang ganito na yun? Mula pagkabata, nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Ilang taon akong nagsilbi sa simbahan bilang sakristan. At araw-gabi hindi ako nakakalimot magdasal. Ano pang kulang sa mga ginawa ko? Ano pong naging kasalanan ko, inay? Bakit pinarusahan ako ng Diyos? Bakit? anak, hindi ka pinarusahan ng Diyos. Bakit ako naging demonyo? Wala kang naging kasalanan. Walang may kagustuhan na naging anak ka ng demonyo. Anak ako ng demonyo? Ito,
Nakikiusap ako, Inay. Nagmamakaawa. Magsabi kayo sa akin ang totoo. Hindi na ako maglilihim sa iyo, anak. Totoo. Demonyo ang nagsamantala sa akin ng dalaga pa ako. At pagsasamantalang nagbunga, Kaya pala bata pa ako. Nakakaramdam na ako ng kakaiba. Hindi ako mapakali tuwing papasok ako sa simbahan. dugo ng kampo ng dilim ang kalahati ng dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, anak. Patawarin mo sana. Hindi ko gustong maglihim sa iyo, pero hindi ko akalaing tototohanin ang demonyo ang kanyang banta. Nung ipagbuntis kita, ang banta ng demonyo. Alagaan mong mabuti ang magiging anak natin, Nelly. At pagsapit niya sa kanyang 22 taong gulang, babalikan ko siya at sasalinan ko ang aking anak ng kapangyarihan ng kampo ng dilim. Ayoko sabihin, Guido. Inay, Pero tinutuo ng demonyo ang kanyang banta. Ginawa niya 100% kauri kanya. Isang ganap na demonyo. Padre, Tano, Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Aling Rosa? nangangali po ang buhay ko. Kaya ako'y naparito sa inyong parokya. Nakasagupan niyo palang demonyo. Opo, nasaktan ko nasugatan bago nakatakas. Maaaring gumanti ho sa akin yun. Malamang, mapagigante mga kampo ng dilim at makapangyarihan. Ay lubhang makapangyarihan ng demonyo. At nag-aalala nga akong kulang ang mga kaalaman ko para lumaban sa kanya. Higit pong makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ay opo, naniniwala ako diyan. Kaya kung maaari po makipagtulungan kayo sa akin. Sige po, handa akong makipagtulungan sa inyo, Aling Rosa. Salamat po, Padre. Malaki. Napakalaki po ang may tutulong nyo para madaig ko ang kapangyarihan ng kampo ng dalim. Bago ako matulog, sisiguruhin ko munang nakasara ang pinto nitong kwarto ko. Pati itong bintana. Ayan. Minda, Demonyo! kanina pa kita inaabangan dito sa iyong kwarto. Huwag ka nang magpumiglas dahil walang magagawa laban sa lakas ko ang kahit na sinong tao. Hindi. Bakit hindi ko maigalaw ang buong kong katawan? Makapangyarihan ako. Demonyo! Bitiwan mo! Huwag kang matakot. Hindi kita papatayin. Sasalinan lamang kita ng aking kapangyarihan. Para gaya ko, hindi ka magkaroon ng kamatayan. Hindi! At maging asawa kita. Hindi! At sa ayaw at sa gusto mo, papayag kang maging asawa ko. Huwag! Kapag hindi ka pumayag, buhay mo ang magiging kapalit. Demonyo! Mamili ka, Minda. Papayag kang maging asawa ko o papatayin kita. Lola Rosa, Nelly, naparito ako sa inyo. Nasa panganib ang buhay ng apo kong si Minda. pareho po sila ng kanyang nobyo. Nasa panganib din ang buhay ng anak ko si Guido. Pero hindi maano yung anak mo. Dahil may dugo siyang demonyo. Hindi tulad ni Minda na pinagbantaan ang kampo ng dilim.
Kaya napilitan siyang makipagkasundo sa demonyo tulad ng pinalam niya sa akin. Hindi ako tututol sa gusto mo, demonyo. Pero hayaan mong pag-isipan ko munang mabuti ang lahat. At paghandaan ang sandaling ako'y salinan mo ng kapangyarihan ng kampo ng dilim. O yun, ganun daw yung sinabi ni Minda doon sa demonyo. Pero nilansilang ng apo ko yun. Walang balak si Mindang pumayag masalina ng kapangyarihan at maging asawa ng demonyong yun. May magagawa po kaya ang pagtutol ni Minda laban sa kapangyarihan ng isang kampo ng dilim? Alam ko po kung gaano makapangyarihan ng demonyo. Dahil sa naranasan ko nung ako'y walang awang pagsamantalahan niya. Huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala. May paraan para matapos ng pagsasabog ng kampo ng lagim. Paano? Paano? Alam mo ba? Alam mo ba kung siya naglalagay ang demonyo? Lola Rosa, Ay, sandali lang po. dito. Narinig ko po ang sinabi niyo sa nanay ko. Ang totoo yun. Gustong salina ng demonyo ng kanyang kapangyarihan si Minda para maging asawa niya ang iyong nobya. Hindi ko po papayagang mangyari yan. Uy, ako man. Kaya nga ako'y gagawa ng paraan para hindi mabiktima ang aking apo ng kapangyarihan ng kampo ng dilim. Maaari ko ba akong sumama sa inyo? Ay, wag! Huwag na, Gido. Gaya po ninyo. Nakahanda akong itaya ang buhay ko para mapatay ang demonyo. Hangal na pare! Demonyo? Kanina pa kita hinihintay dito sa iyong kwarto. Hindi ako natatakot sa iyo, kampo ng dilim. Noong unang nagkatagpo tayo, hindi kita pinatay dahil sa pakiusap ng anak kong si Gido. Walang karapatan ng gaya mong kampo ng dilim na manatili rito sa ibabaw ng lupa. Hangal! Umahon ako mula sa impyerno para magsabog ng lagim dito sa lupa. Hindi mo magagawa yan. Walang makakapigil sa aking kapangyarihan. May hangganan ng kapangyarihan mo, kampo ng dilim. Mamamatay ka na! Bago mo akong mapatay, Ano yung inilabas mo? eto, benditadong tubig ito. Ilayo mo sa akin yan. Sasambuyan kita ng holy water. Hindi! Isay ka, kampo ng dilim. Mamatay ka. Sa ngala ng Diyos, magsa ka. Babalikan kita, hangal na pare! Pagbalik ko, mamamatay ka na! Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Uy, hello, Minda. Lola, Oo, nanggaling na ako kay Nelly. Naituro niya na sa akin kung saan ko matatagpuan ng demonyo. saan daw po? Doon daw sa kuweba, doon sa bukana ng gubat. Na isa sa mga lagusan, patungo sa impyerno, doon sa ilalim ng lupa. Kung saan, papunta na road. Sino pong kasama nyo? Hindi ako lang mag-isa. Lola, hindi ba delikadong... Delikado talaga na mag-isa kong punta ng lugar na pinaglalagyan ng demonyo. Para nga mapuksa siya. Pero, mas peligro kung sasama ko si Gido. Si Gido? Oo, gustong sumama sa akin sa paghanap at pagpatay doon sa kampo ng dilim. Anak po pala siya ng demonyo? Ayun nga ang kinababahala ko May dugong kampo ng dilim si Gido. Natatakot akong baka manaig sa kanya ang pagiging demonyo at pumaring siya sa tunay niyang ama. At tulungan pa niya ang kampo ng dilim sa pagpatay sa akin. Lola, mag-iingat po kayo ha? Kaya nga ipagdasal mo ko ha. Opo. Isang maling kilos ko lang At hindi ko napatay ang demonyong yun malamang.
ako kanyang mapatay. Narito na ako sa kuwebang tinuro ni Nelly. Wala ngang mag-aakalang dito maglulungga yung kampo ng dilim. Malamang, totoo yung sinabi ni Nelly. Ang lugar na ito'y isa sa mga lagusan patungo sa impyerno sa ilalim ng lupa. Aba, kakaibang init dito. Ihanda ko na yung dalawang tinulisang krusipiho. Kapag naitara ko ang krusipihong ito sa dibdib ng demonyo, ay siguradong mamamatay siya. Ano itong nasa kuwebang pinaglalagyan ng demonyo? Ano ito? Lola! Lola Rosa! Nasaan po kayo? Lola! Oh, Diyos ko! Lola! Lola, tumakas na po tayo! Tumakas na tayo! Tutulungan tayo ni Guido. Si Guido? Opo! Lola, narito ako. Guido, halika. Ilabas mo yung tenga mo sa mukha ko. Tenga ko. May bubulog ako sa iyo. Opo, Lola. Lola! Opo. Tatandaan ko sinabi niyo. Lola! Linda, Lola Rosa! wala na lang ako. Patay na siya. Father Tano, nagdasal na po ako. Sabay tayo, Nelia. Huwag tayong magsawa sa pananalangin. Opo. Sabi nga sa Biblia, kapag may dalawa o higit pang nagtipon-tipon para sa pangalan ng Panginoon, pakikinggan niya, tutulungan niya. Kaya naparito ako sa inyo para sabay tayong magdasal. Magkape muna kayo, Father, bago tayo magdasal. Sige. Ito po, Nabasag ang tasa. Parang bigla pong dumulas sa kamay ko ang tasa, Father. Hindi po kaya pala tandaan to na may masamang nangyari sa anak ko. Lola Rosa! Lumabas na tayo dito sa kuweba. Pero paano ang lola ko? Saka na natin ilagay sa ayos ang bangkay niya. Ang importante, makalabas ka muna dito sa buhay. Makalalabas dito ng buhay ang nobya mo, Guido. Kung papayag ka sa aking kondisyon. Demonyo, Pinagbigyan ko na ang gusto mo. Hindi ko tuluyang pinatay ang nobya mo. At ipapaubaya ko siya sa iyo. Hindi ko siya pipiliting maging asawa ko. Pero dapat, pagbigyan mo rin ang aking kagustuhan. anong... Mula ngayon, kikilalanin mo na akong ama. Ituturing mo akong Panginoon. Magiging alipin kita. Paglilingkuran mo ako habang panahon. At magiging katuwang kita sa pagsasabog ng lagim. Lola Rosa! Narito na tayo sa iyo, Minda. Guido, nakalabas tayo ng buhay sa kuweba. Dahil sumang-ayon ako sa kagustuhan ng demonyo. Ligtas na tayo. Pansamantala, Guido, huwag ka nang magbalik sa kuweba. hindi maaaring hindi ako magbalik sa kuweba. Ano? Naghihintay sa pagbabalik ko doon ng demonyo. Malalagay sa panganib ang buhay mo kapag nagbalik ka doon. Habang humihinga ang demonyo, nasa panganib ang buhay ng maraming tao. Guido, Iisa lang ang paraan para matapos ng pagsasabog ng lagim ng kampo ng tilim.
Anong... Ang ibinulong sa akin ang huli niyang naging biktima. Huh? Ang tanging makapapatay sa demonyo. Tulungan mo ako mag-impake ng mga dadalhin natin, Gido. Hindi tayo alis sa lugar nito, Inay. Bilisan natin, anak. Kailangang makalayo tayo rito bago kumagat ang dilim. Magpapakalayo-layo tayo sa lugar na hindi tayo masusundan ng demonyo. Inay! Kapag inabot tayo ng gabi at nakalabasan naman ng demonyo sa kanyang lungga, magparwisyo niya tayo, lalo na ikaw. Dahil wala kang balak maging sunod-sunuran sa lahat ng kanyang kagustuhan, gaya ng nais niya. Talagang hindi ko po kailanman maaating na magsabog ng naglibinay. Sising-sisi nga po ako. Noong minsan, pinagtangkaan kong patayin si Father Tano. Dahil sa dikta ng aking katawan, ng aking pagiging kampo ng dilim. Salamat na lang. Nakapagtimpi ako. Napigilan kong silakbo ng aking dugong demonyo. At salamat po. Napatawad ako ni Father. Gido. Inay, habang humihingang demonyo, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan at kaligtasan. Kaya harapin ko siya. Magtutuos kami ng ama kong demonyo hanggang kamatayan. No. Tinaramdam ko, demonyo. Ama! Ama ang itawag mo sa akin, Gido. Ama o Panginoon! Isa lamang ang kinikilala kong Panginoon. At yun walang iba kundi ang Diyos, si Jesucristo. Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Nabibingi ako! Nabibingi ako! Ako ang nagpunla ng buhay sa sinapupunan ng iyong ina. Nabuhay ka dahil sa aking dugo. Kaya dapat lang na tumanaw ka ng utang na loob dahil utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya dapat kang maging sunod-sunuran sa akin. Dapat mo akong kilalanin bilang iyong ama. Naiintindihan mo? Bitiwan mo ko! Ginawa mo na akong ganap na demonyo. Kaya hindi na ako tatabla ng kapangyarihan mo. At kailanman, hindi kita kikilalaning ama. Demonyo! Kampo ng dilim! Dapat kang mamatay para matapos na ang pagsasabog mo ng lagim! Hangal ka, Gido! Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatay. Kailanman hindi maaaring magkamatayan ang kapwa-kampo ng dilim. Alam ko, demonyo. Pero may nagsabi sa akin na hindi magkakamatay ng demonyo laban sa kapwa-demonyo. Pero may kamatayan ng kampo ng dilim. May mabisang pamuksa sa demonyo. Ipinahanda ko na yon. Ipinabaon ko kay Minda sa dingding ng kuweba bago kami umalis dito. Anong... Ang tinulisang krusipyo. Halika, demonyo! Bitiwan mo ako, Gido! Ngayong nakayakap ako sa likuran mo, itutulak kita sa dingding ng kuweba na kinababauna ng tinulisang krusipyo. Ito! Hangal ka, Gido! Ngayon, demonyo, ngayong naitulak kita sa dingding ng kuweba. At bumaon na sa dibdib mo ang tinulisang krusipyo. Mamamatay ka na. Mamamatay ako, Gido. Pero bago ako malagutan ng hiniga, ang aking salapang... Demonyo! Isasama kita sa kamatayan ko, Gido. Ibubuhos ko ang nalalabi kong lakas para mapatay ka. Ibabaong ko ang salapang sa iyong katawan. Ano ka mo, Minda? Patay na si Gido.
Opo, Tita Nelly. Napatay po niya ang demonyo pero napatay rin po siya ng kampo ng dilim. Wala na pinakamamahal kong anak. Nelly, malaking dapat nating ipagpasalamat sa anak mo. Kung di sinakripisyo ni Gudo ang sarili niyang buhay, baka magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ang ama niyang kampo ng dilim. Salamat sa Diyos, may puso ang anak ng demonyo.